Hi guys! Magandang gabi Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Andito na naman nga po ako muli. Nagbabalik ang nag-iisa din yung nagmamagandang Kaligitary Guides upang maghatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga chika at balita tungkol po sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din po sa mga chika sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, ano pa hinihintay nyo? Pakiclick po ng subscribe button na nandyan sa baba para maging updated ka sa mga nasasaga po natin chika araw-araw. Ganon din po pakidamay ng notification bell para ma-notify po kayo every time na may mga bago po tayong reaction na video. Anyway, para nga po sa gabing ito, ang atin pong pag-uusapan ay pumapatungkol nga po dito sa isang kilala at bigating artista ng GMA Network na kung saan ay spotted sa Itbulaga. Kaya malamang mag-aalburuto na naman po ang kalaban. But before that, narito at basahin po muna natin ang patungkol dito sa concern na atin pong commentor about po sa studio ng TVJ. Sana naman daw ay makalipat na sila. Pero Meralco Theater pa rin ang kanyang tinutukoy po dito. So, linawin nga po natin ito. So, sayang wala po kayong username. So, hindi ko ma-address kayo ng ayos kung ano pong itatawag ko sa inyo, ma'am or sir. But anyway, sabi po niya dito mga kadarikad sa kanyang komento, kailan po kaya lilipat sila sa Meralco Theater? Para mas maraming makapanood na fans at sana lumakas na yung signal nila. Sila nga, ang dami ginagamit at channel at network, kaya mataas sila. Dapat para patas, isa lang din. So, bale, parang tatlo po yung concern niya dito sa kanyang komento, no? So, unahin po natin yung tungkol sa Meralco Theater. So, naging maugong nga po ang balita tungkol po dito sa Meralco Theater, and I know na marami na rin po sa inyo mga kadarikads ang siyang excited at gusto na pong makalipat sa mas malawak na studio ang TVJ, ang Digital Darikads, para magawa na rin po nila yung mga segments po na hinihiling ng mga Darikads at para na rin syempre makagalaw ng ayos ang mga host. Pero ang tungkol po dito sa Meralco Theater ay binasag na po ni Christopher Min ang balita. Hindi daw po totoo, fake news ang nasabing balita na sa Meralco Theater lilipat ang TVJ sapagkat medyo maliit po yun para po sa kanila di umano. So yun yung chika ni Christopher Min. Kaya naman kung maaari, wag na lang rin po tayong umasa. Kung makalipat po ang TVJ, then mas maganda, hindi ba? Lalo na kung mas malawak po ito. Pero asahan din po natin na kaakibat din po nito ang malaking gastos. Maraming umaasa na sana sa na po anniversary ng Itbulaga, pero ako kung kailan handa po ang EB. Ang TVJ, hindi naman kasi porke malaki ang kinikita, kailangan labas lang po ng labas. Anyway, yun lang. Yun yung nais ko pong iparating na wala pong kasiguraduhan dito sa Meralco Theater dahil sa chika po ni Christopher Min. About naman sa sinasabi po ninyo na sana lumakas na po ang signal ng TV5. Nako, sana po marami po tayong umaasa dyan. Kasi talagang kung pagkukumparahin mo pa lang GMA at TV5, ang layo na po ng agwat nila, lalo na kung titingnan po natin ang reach ng dalawang network nito. Lalo na po kaya yung 5 network pa ang ginagamit nitong Showtime. Pero huwag po kayong mag-alala. So mababawi pa rin naman po ng TVJ ang pagiging number 1 sa rating. So yan po natin na magpakasasa at magpakasaya po ang mga panatiko at nakikipanatiko ng Showtime sa ngayon. Samantala, meron naman tayo ditong nabasa na sana daw magpalit na lang ng oras ang EB dahil ulit sa Showtime. Seryoso po ba? Nako, pakilapag naman po ng username ninyo para naman makilala po namin kayo or ma-address ko po kayo ng maayos. So, bakit po kinakailangan palitan? Hindi po kinakailangan. Hindi po olats ang EB.
Dahil katulad po ng nabanggit ko kanina, napakalayo po ng diferensya ng reach ng network ng GMA at TV5 plus 5 pa yung ginagamit ng Showtime. Tandaan po ninyo, nung TVJ ang nasa Itbulaga at Showtime ang nasa TV5, 1% lang po ang nakukuha ng Showtime. Samantalang Itbulaga ng TVJ ay nasa 9% GMA alone. Wala pong ibang network na kasama, GMA only. Samantala ngayon na nagkapalit po sila ng sitwasyon, ang Showtime 5% lang ang nakukuha sa GMA. Ang layo po nito sa nakukuha ng TVJ na 9%, one network lang. Ang Showtime, kinakailangan nila 5 channel pa para maabot po ang 9% na yon. And ang TVJ nakaka 3% dito sa TV5, samantalang ang Showtime before ay 1% lang. So, doon nyo po pagbasehan. At doon nyo malalaman kung sino po ang tunay na malakas. Hindi yung porke nakatikim lang po kayo ng mataas na ratings, ayun, at ang lumalaki na po agad yung ulo ninyo. Doon nyo makikita na kahit magpalit po ng sapatos yung dalawa, Itbulaga pa rin po ang lumilitaw na nangunguna. Samantala, pag-usapan naman nga po natin itong video greetings ni Dingdong Dantes na napanood po nung Sabado sa Itbulaga. Shocked ang mga netizens at viewers ng Itbulaga nang mapanood ang video greetings ni Dingdong Dantes nitong Sabado. Hiyawan tuloy ang live audience ng Itbulaga, maging ang team online ay nagkomento agad sa official social media account ng TV5 Noontime Show. Siyempre, sino nga ba naman mag-aakala, no? Kilalang artista po yan and malaking artista ng GMA Network. Tapos, mag-a-appear po sa TV5 kahit po yan ay video greetings lang. Kaya may nag-aalburuto po na parati ko po nung kabila dahil dyan. Sabi pa dito, actually, nasa cellphone ng isa sa mga members ng Abstract Dancers na si Michael Nolasco ang nasabing video greetings. Inilabas niya ito at inabot sa mga kagrupo na sina Matthew Collar at Javern Pasahol matapos silang sumayaw para sa semifinals ng Rewind the Comeback Stage. Ipinakita nila ito kay Alan Kay. Si Alan na mismo ang naglapit ito sa camera para mapanood ng audience ang video greeting. So, ayan ha, walang kinalaman po ang Itbulaga dito. Baka mamaya, kung ano na naman po ang sabihin na pananabotahe, di umano, ng TVJ at ng TV5 sa GMA Network. Siyempre, dating miyembro po si Dingdong Dantes ng Abstract. And, siyempre, muli pong magsasayaw ang grupo bilang dating miyembro. Masaya siya for them. Hindi naman siguro kasalanan ng TV5 kung sila po yung mas nagpapakita ng no-network war. Kagaya po na sinasabi, na siyang sinasabi po no kabila. Dating miyembro ng nasabing 90s dance group si Dingdong Dantes, kaya hindi katakatakang magbigay ito ng good luck message sa mga dating kasama. Bukod sa Kapuso Primetime King, nagbigay rin ng mensahe ang iba pa nilang members na sila Dino Guevara at Sherwin Ordonez. Full support nga ang tatlong aktor sa kanilang pinanggalingang grupo. And for sure, nanonood din sila ng Itbulaga niyan para panoorin po ang performance ng Abstract Dancers or ng kanilang kagrupo. Naka-showdown ng Abstract Dancers sa Dabarkads Noontime Show stage ang Street Boys Dancers ng episode na iyon. Kaya hiniritan din ni Alan at Jose Manalo Street Boys kung meron bang mga kasama nila sa grupo na gustong bumati sa kanila. Natawa na lang si Chris Cruz, Joey Andres, at Fritz Tibay. So for sure si Nabong and Chong ang tinutukoy, no?
Nakikita mo na talagang no network war para po dito sa TV5 at sa mga Derby Guides. Sagot nila, busy raw ang mga dati nila kasama na sila Bong Navarro at Chong Hilario na parehong host ng Showtime. Malay nyo naman, di ba, sa sunod, pag nagkita-kita po sila sa Grand Finals kung sakali, ay on sumulpot kahit video greetings lang po nila Bong and Chong para po sa Street Boys, di ba? Noong unang sayaw ng Street Boys para sa nasabing contest ay panay pakita ng mga lumang photos ng grupo nila sa screen kaya may exposure sa EB sina Bong at Chong. Samantala parehong pasok sa Grand Finals ng Rewind, the comeback stage, ang Abstract Dancer at Street Boys Dancers kaya mas bongga siguro ang mga pasabog nila sa finals. Hindi kaya mag-video greetings rin sina Bong and Chong para sa final performance ng kanilang grupo sa EB stage. Nako, looking forward po ang mga Derby Guides niyan. So kayo pa, ano inyo masasay patungkol po dito? Pa-comment lang sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.